Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung aabangan nyo sa year 2026. Ayan. So, malapit na ang 2026. Excited ba kayo sa 2026? So, sa numerology kasi, 2026 is number 1. So, for the collective, it's more of new beginnings. Pero sa personal ninyo na year, nagkakaiba-iba yan. Depende sa birthday ninyo. So, follow and subscribe pa rin para mapanood nyo yung reading natin kung ano ang tema ng 2026 para sa inyo. Ayan. So, let's see. For you, Virgo, what is the energy? And also, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. Kung interesado kayo sa private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. And of course, pa-like, share, subscribe na rin. Comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And then also, paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. So, just take what resonates. Let's see, Virgo. What's the energy para sa inyo, year 2026? You have Raidu, Tiwas, and this is, Yera. Oh, okay. Yera is about harvest. Harvest season para sa inyo. So, 2026 is the time na pag-kolekta ng inyong mga harvest. Pag-kolekta talaga. So, kung ano yung mga long-term na tinatrabaho nyo ngayong 2026, dyan nyo na makikita yung resulta niyan. Let's say, for example, nagsimula ka ng trabaho mo, ng career mo ngayong 2025. So, 2026 is the time for you para mag-grow ka. So, pwedeng ikaw ay mapopromote sa work or merong pag-increase ng sweldo mo. So, sa business mo naman, mas mag-pick up na yung negosyo mo, mas dami yung customers, mas makikilala ka, or anything na sinimulan mo noong 2025. Na pagdating ng 2026, okay, sasabihin mo sa sarili mo na, ay, worth it naman pala yung hirap mo, yung effort mo, yung sacrifices mo, yung pinaghintay mo. You have Tiwas. Tiwas is leadership role. So, maaring yung iba sa inyo may promotion sa work, or ikaw yung tipong magiging leader sa grupo ninyo or sa isang community, sa isang organization. Ayan. And Tiwas is also about victory and courage. So, mas magiging malakas yung iyong tiwala sa sarili mo. Malakas yung loob mo na sumubok ng mga bagong bagay sa buhay mo. You have Raidu. So, itong Raidu, this can also mean like a travel opportunity, self-discovery. Sabi nga nila, kapag daw nagta-travel tayo, mas may nadidiscover tayo sa ating sarili. Kasi doon lumalabas yung totoong tayo on how we connect with nature, with the locals, with other people, ganyan. And also, pwede rin tong yung literal na pag-travel, pwede rin tong personal journey mo mentally. So, pwedeng iba sa inyo, you are learning new things, may mga inaaral ka na interest mo that will definitely help you grow your career, grow your finances, grow your relationships, grow your connections. Okay? So, let's see what else pa for Virgo. Anong aabangan ng mga Virgo sa 2026? Okay, overall energy, challenge, opportunity, blessing. Whoa, okay. So, bottom of the deck is the Seven of Pentacles. Ito yung sinasabi ko sa inyo na paghihintay ng resulta ng pinaghirapan mo. That's the energy of Seven of Pentacles. Yung potentials mo, kumbaga tinanim mo yan yung ano man tong itinanim mo. This can be yung mga projects mo, yung mga sinimulan mo. Can be anything, no? And
kumbaga nandun ka para bantayan, para alagaan, asikasuhin. And definitely, yung fruits nito, no, yung fruits ng labor mo, ma-experience mo yan. Wow! Tapos meron pang success dito, the Six of Wands. Six of Wands is victory, triumph, no? So whatever this is, na in-effortan mo, trinabaho mo, definitely this is going to be successful sa'yo. Lalo na kung ito ay related sa trabaho, sa career, sa business. Or any source of income. You have the Hanged Man, the Two of Swords. Pagdating sa decision making, nagiging maingat ka ngayon. Hindi ka na nagpapadalos-dalos. Hindi ka na, kumbaga, hindi mo ina-associate yung emotions mo sa decision mo kasi isinasantabi mo yan eh. Mas logical kang mag-isip. Mas practical kang mag-desisyon. Yung iba sa inyo, pagdating sa relationship, pwedeng may magbabago sa pagtingin nyo sa person nyo, romantic relationship. Maybe because doon nyo na nakikita yung differences ninyo, yung pagkakaiba ninyo, yung mga bagay na ayaw nyo sa kanya, or mga bagay na ayaw nyo sa'yo, na pwedeng nare-realize mo na, hindi na pala ito pwedeng ma-negotiate, na kailangan tanggap nyo or in alignment kayo. So, pwedeng may magbago sa relationship ninyo. That may lead to changes sa dynamics ng relationship ninyo. Kasi tinan nyo, Two of Cups, meron challenge sa relationship. The Tower, unexpected change, merong release, maaring meron ka i-release na relationship connection, or ito yung mga unhealthy habits mo na i-release mo that is no longer serving your highest good. And then your challenge is about yung partnership mo, paano mo maayos yung connection ninyo. Even sa business partnership, yung harmony, no, na tipong dapat nagkakasundo kayo sa mga idea, sa mga desisyon. So, yun yung kailangan yung pag-usapan ng maigi. Especially in making decisions. And then, your opportunity is judgment. So, nagkakaroon ka nga ng awakening, nare-reassess mo yung situation mo. Is this the thing that I want? Ito ba yung trabaho na gusto ko? Ito ba yung career path na gusto ko? Ito ba yung business na gusto ko? Ito ba yung relationship na gusto ko? Ito ba yung buhay na gusto ko? And, syempre kung hindi yun yung gusto nyo, kayo ang mismong magbabago niyan. Kasi alam nyo na yung dapat nyong gawin, alam nyo na kung ano yung gusto nyo. Yung iba kasi, wala silang nararating sa buhay, or wala silang na-achieve. Kasi in the first place, hindi nila alam kung ano yung gusto nila. Diba? First things first. Kailangan, alam mo muna kung anong gusto mo. Kasi from then on, dun ka lang makakapagsimula na planuhin kung paano mo makukuha yung gusto mo. Diba? Your blessing is the Nine of Pentacles. Definitely, there is financial stability, financial security for you. Maari ring makakaalis ka na sa toxic na situation. Kung ikaw ay dependent sa isang tao or nagsistay ka sa isang relasyon na alam mong wala nang fairness and equality. So, mas nagiging ka ngayon, parang wiser. Yan. Mas nagiging wais ka na sa iyong mga desisyon sa buhay. At dahil doon, mas magkakaroon ka ng kalayaan na magawa yung mga gusto mo. Kasi wala ka ng limitasyon. Wala nang pumipigil sa'yo. So, money, career, finances, let's see. O, diba? May growth. Yung iba, if you are eyeing for abroad, no? Traveling abroad, working abroad, or paglipat ng trabaho, yan, may opportunity for you. And then, this is also progress na pag-unlad ng career, trabaho ninyo. Hierophant. O yung iba sa inyo, kayo ay magiging teacher, mentor, coach, trainer, na mag-share ng knowledge and abilities ninyo. You are going to be the person of authority. Merong leadership role sa trabaho. Sa relationship, Ace of Pentacles, Four of Cups. Yeah, I think may new beginning sa inyo sa relationship. You will focus on your stability. Kung ang relasyon na meron ka ngayon, hindi ka na kontento, hindi ka satisfied sa relationship ninyo,
then maaring isa yan sa reason kung bakit aalis ka dyan at magpo-focus ka na lang sa sarili mo. At least alam mo na ang dapat mong asahan sarili mo. Kasi minsan, kahit na may kasama ka sa buhay, ikaw pa rin yung inaasahan mo. Pati yung person na yun, siya rin ang umaasa sa'yo. At minsan, hindi mo na rin siya maasahan. 'Di ba? Alam niyo yung feeling na ganun. So, yung iba may isip niyo na, might as well, wala ka na lang ibang asahan kundi yung sarili mo. 'Di ba? Let's see what else. 11th house, community, Pisces, sensitize, and 3rd house, communication. Yeah, I feel like you will network. Mas dadami yung connections, kaibigan mo, network mo, contacts mo, that will help you grow and achieve your goals sa buhay. You have energy ng Pisces, which is about very sensitive and creative na energy. So, yung iba sa inyo, you will tap into your creative talents and skills. Yung iba, ang inyong abilities may kinalaman sa spirituality, healing, ayan. And you will also be recognized sa field, sa area ninyo, kung saan kayo magaling. And yung iba sa inyo, mawawalan na kayo ng interest doon sa mga bagay na alam nyong hindi na nakakatulong sa pag-unlad ninyo. Oo. May times na nakakalungkot kasi kailangan din na kumbaga, pag umalis ka kasi sa isang sitwasyon na kahit na minsan napasaya ka ng taong yun, pag umalis ka doon, malungkot pa rin. Kaya lang, alam mo sa sarili mo na yun yung kailangan mong gawin to be fully in control of your life. To be back on track. Kasi maaring yung sitwasyon na yun ang nagpapabagal sa'yo. Soul Tribe, it is safe to be seen. Yes. So, ang ma-attract mo ngayon mga taong may kapareho ng interes sa'yo. Like, your people, your soul family. Yung mga nag-a-align sa energies mo, sa goals mo. And that is something to be happy about, no? Ngayon 2026. Kasi, at least supported ka ng mga taong alam mong totoo na may pakialam sa'yo. 'Diba? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.